Ako si Lin Maisui. Bago dumating ang wakas ng mundo, nakakita ako ng post sa internet tungkol sa mga imported na produkto. Pero hindi ako naniwala. Hindi pa nga ako nagigising at wala rin akong binili ng sobrang dami. Biglang pumalo ako sa tugatog ng buhay. Naging isa akong zombie. Lahat ng tao ay tumatakbo para mabuhay. Pero mas mahalaga ang kailangan kong gawin. Ay, bakit noong mga oras na iyon ay hindi ako naniwala? Diyos ko, napaka-imposible naman yan. Tama nga. Walang hanggang hindi sa akin mapupunta ang bida na glow na iyon. Kahit may kamalayan pa ako. Pero hindi ako makapagsalita. Pati ang mga paa at braso ko ay tuluyan ng naging zombie. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang mamamatay. Kaya bago ako mamatay, kailangan kong hanapin si nanay. Nay, buhay pa po ba kayo? Ganito na ang itsura ko. Kapag nakita ako ni nanay, hindi kaya siya atakihin sa puso sa takot. O kaya umalis na lang tayo. Sisikapin kong umuwi. Pero may nakalimutan akong pinakamahalagang bagay. Isa na akong halimaw ngayon. Bakit pa ako babalik? Para takutin si nanay hanggang mamatay. Siguradong natatakot siya. Maisui, hahaha. Anak ko. Nakapagbalik ka rin. Ano ba yan, naging maputla ang mukha mo ng ganyan? Siguradong sinira ka ng masamang amo mo. Ay, grabe naman ang lala ng anemia mo. Naging bughaw pa ang mukha. Amo mong pumapatay ng libo-libo. Huwag kang pabigla-bigla. Hindi niya tayo mapapatay. Ay, hindi ka pa rin ba makapagsalita? Halata naman, walang panama ang mga zombie na marunong magsalita. Hindi rin naman iyon ang mapupunta sa akin. At saka, ang mga bida ay mapuputi at magaganda. May mahahabang binti at batang dalaga, paano ako mapagkakamalang ganoon? Kahit maging zombie pa ako, may swimming ring pa rin ako. Maisui, ano bang nangyari sa iyo? Bakit hindi ka nagsasalita? Ubo-ubo. Ngayon, siguradong alam na ni nanay ang tunay kong pagkatao. Hindi ko alam kung natiis niya pa ba. Hindi na nga siya makapagsalita ng maayos. Sa mga maikling video, napanood na ni nanay lahat. Tinatawag itong matinding depresyon na nagdudulot ng pisikal na pagkaubos at pagkawala ng kakayahang magsalita. Anak, huwag matakot. Umuwi ka kasama si nanay. Lin Maisui. Kahit anong sakit pa iyan, gagamutin ka ni nanay ng maayos. Bubuhayin ka ni nanay habang buhay. Kumain ka muna ng mabuti at matulog ka. Gagaling ang lahat ng sakit mo. Akala ko matatakot si nanay sa akin. At palalayasin ako gamit ang walis. O kaya, tulad ng nasa balita. Sisigaw siya tulad ng mga nakaligtas at tatawag ng halimaw. Pero hindi niya ginawa. Hindi kumakain ang mga zombie pero. Tingnan mo ang panginginig ng kamay mo. Siguradong matagal ka nang sumasakit ang liig dahil sa kaka-computer. Dahan-dahan kang kumain, huwag kang magmaktol. Mula ngayon, ako na ang magluluto para sa iyo araw-araw. 30 taong gulang na ako. Hindi ako nakapag-ipon ng pera. Hindi rin ako na-promote. At nauwi pa ako sa pagiging isang halimaw. Wala akong kakayahang iligtas ang sangkatauhan. Pero sisiguraduhin kong mapupuno ang baon mong sisidlan. At mapoprotektahan kita para hindi ka maapi. Matulog ka na, Maisui. Nasa bahay ka, hindi mo kailangang gumising ng maaga para pumasok. Kailan mo gustong matulog, matulog ka na lang. Bukas, gagawan ka ni nanay ng karamel na pancake. May halimaw sa labas, anak. Natakot ako, nanay. May halimaw nga. Kahit totoong may halimaw. Lalabasan ni nanay ng walis at pairugin silang lahat. Matulog ka ng panatag. Hindi aalis si nanay. Bukas sa umaga, gagawan ka ni nanay ng karamel na pancake. Pasensya na, nanay. Bakit ako naging ganito? Hindi naman, ang zombie hindi na kailangan matulog. Kung ganoon. Sayang lang din ang ganitong imbakan. Bilang pinakamatinding tagapamahala ng imbakan, agad nasisimulan ang 5S na pamamahala sa imbakan. Hindi ko na mapigilan. Parang gigising na ang dugo ko. Tapos na ang paggising ng dugo. Kahit katapusan na ng mundo, hindi ko papayagang may kahit anong disyerto sa harap ko. Hindi natatakot sa hirap. Hindi natatakot mapagalitan, ang zombie ay likas na matigas ang ulo. Bago pa magliwanag bukas, kailangang puro repolyo na puti ang buong lupang ito.
Ano ba ito? Aba, ang mahal kong asawa. Bakit lalong lumalala ang sakit mo? Ang lamig naman ng panahon. Sasali ka pa talaga sa pagluluto sa bukid. Hehe, ano raw ang meron dito? Kailangan ko pang pumunta sa kiosk ng mga merienda. Huwag mong galawin ang maisui. Ay, ang tanga kong pamangkin. Hindi kaya tasa na lumabas kapag araw, bilis sa loob. Ang bigat ng sikat ng araw ngayong tanghali. Kung sakali, bilisan mong umuwi at magtago kasama si nanay. Nanay, nahawaan ako ng virus at naging zombie. Hindi ako yung zombie sa pelikula ni Lin Zenging. Hindi ako multo. Mukhang hindi ka natatakot sa liwanag ng araw. Ay, anak. Ako ang zombie. Narito para mamili. Uy, marunong ka naman palang sumunod sa ayos. Kung ngayon ay hindi na kailangang pumasok ang lahat. At may bakante lang din na oras. Tara, tulungan mo si ate sa ilang gawain. Mantika ng hiwa na mani, mantika ng hiwa na mani, mantika ng hiwa na mani. Maisui. Mga katrabaho mo rin ba ito sa syudad? Nakakaawang tingnan. Nanlalagkit na sa gutom ang mga mukha. Punit-punit na rin ang mga damit. Halika, halika, kumain ka na. Huwag kang masyadong magalang sa akin, baby. Nye. Sabi sa internet, ang sintomas ng zombie ay namumula ang balat. Mapuputi ang mga mata. Matigas ang mga kasukasuan. Walang tibok ng puso. At mahilig pang gumala sa gitna ng gabi. Napagmasdan ko na ng maigi. Sintomas pala ng cancer. Puro panloloko lang lahat. Ang tagal ko nang hindi nagagamit ang cellphone. Ano bang tinitingnan mo? Ayaw na ng mga mata ko. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon, parang multo. Puting-puti ang mga mata. Asul na asul ang balat. Araw-araw hanggang gabi ka lang naglalaro ng cellphone, kaya ganyan. Gusto mo pa ng cellphone? Mukha ka ng cellphone. Bumalik ka na at matulog. Napakalamig ng panahon. Sa totoo lang, hindi rin naman pwedeng maglaro ng cellphone. Basta walang ginagawa, wala ring ginagawa. Maghukay na lang tayo ng butas at maglaro. Dagdagan mo pa ng kaunting asukal. Kapag kumain ka ng matamis, gumagaan ang pakiramdam. Ay, si Maisui, nagpapakahirap sa labas at pumapayat na. Kailangang maibalik ko ang nawalang laman niya, hindi pwede. Aking Diyos! Anong klaseng mundo na ba ito? Kahit damo at balat ng puno, kinain na natin. Pero ang babaeng wang na ito, nagluluto pa talaga ng baboy na 5-flower meat sa bahay. Naku, wang kaik siya. Zombie ang anak mo. Halimaw na bangkay. Zombie ay zombie. Patayin mo ang halimaw na iyan. Lumayo kayo sa amin. Hindi ako nangangagat. Gusto ko lang umuwi para hanapin si nanay. Bakit kailangan ninyong bubugin ako lahat? Hindi ako halimaw, hindi ako. Halimaw, lumayas ka sa nayon namin. Pupunta ako para tawagin ang security team at papatayin ka. Lintik na salitang walang kwenta. Wang Dazui, sino ang tinatawag mong halimaw? Kasing puti ng patay ang balat niya. Ayon na nga, isang zombie na kumakain ng tao sa labas. Sana matisod at mabali ang binti mo. Ang aking anak sa syudad. Magdamag na nag-overtime at nangayayat ng todo. Sabi naman ng asawa ko. Overwork lang iyan sa trabaho. Anong alam mo sa sakit sa lungsod? Yung 50 kilo ng mantika kanina. Hindi na nga siya hinihingal bumagsak na lang agad. Zombie lang ang may ganung lakas. Nakapagpa-health card ang anak ko sa lungsod.
Araw-araw ba namang magbuhat ng bakal, paano hindi lalakas ang katawan? Hindi naman pwedeng puro ulam at gulay lang ang kinakain ninyo kaya walang lakas. Hindi pwedeng hindi malusog at matipuno ang anak ko. Kung may sinabi ka pang masama sa anak ko, ngayon din, kukulamin ko ang bunganga mong puro kapalpakan. Hindi ko naman ibig sabihin iyon. Aba, kumakalma ka na ba? Tumakbo na si iyong baliw na babae sa harap ng nanay niya. Ha! Siya ang batang may nanay sa tabi. Walang sinuman ang dapat mang-api sa iyo. Halina, kumain tayo ng red braised pork. Lutuin ni nanay ng sobrang lambot at ang bango-bango. Ha! Naku, dalaga ka ng 30 na, bakit parang bata ka pa rin? Ang kalat-kalat mo pa rin. Tingnan mo ang mukha mong puti-puti. Wala ka ni katiting na dugo sa mukha. Hindi ka taka-taka kung bakit napagkakamalan kang hindi tao. Lin Maisuy, sinabi ko na nga ba, lagi namang ganito. Isang salita lang, hindi mo pa sinasabi kay nanay. Lin Maisuy, nagsisisi ako ngayon. Noon, nakikinig lang si nanay sa sinasabi ng iba na ang bata ay kailangang maging palabiro at palabas. At saka, mas madali raw makakuha ng magandang kapalaran. Kaya pala, araw-araw kitang pinipilit ng umiti at maging masaya. Pinipilit kitang mag-aral ng mabuti. Pinipilit kitang mag-entrance exam sa kolehiyo. Si nanay pala ang mali, araw-araw kitang ginagawang parang gusto ng iba. Paano ka hindi magkakasakit noon? Ang mabuti kong anak, piliting pinatigas ng mundong ito ng ganito. Noon, gusto lang kitang piliting maging mas palabas. Si nanay ang mali. Wala nang kinalaman sa iyo si nanay. Ako ang walang silbi. Hindi makahanap ng maayos na trabaho. Sa dulo ng mundo, naging zombie pa. Ganito ka, Masuy, mas mabuti na rin. Hindi mo na kailangang magsalita. Gawin mo lang ang gusto mong gawin. Bubuhayin ka ni nanay habang buhay. Basta buhay ka, Maisuy. Nanay. Supply ng zombie. Naku. Anong tunog iyon? Anong tunog iyon? Ano kayang pakulo iyan? Ay naku, nanay, buhay pa pala. Ang baby ko. Bakit parang wala na namang kuryente ang batang ito? Noon, narinig ko sa mga tao sa nayon na. Sa lungsod, may mga superhero na nakakapagbuga ng apoy at nakakapagpalabas ng kuryente. Anong tawag sa may kakahayan? Baka siya na nga. Isang may kakahayan sa kuryente. Paparoon ba siya para patayin ako? Ano na ang dapat gawin ngayon? Kailangan ko bang ipaliwanag sa kanya na hindi ako nananakit ng tao? Heh! Mas mabuting mapatay ng mali kaysa makaligtas ng mali. Hindi pwedeng palampasin niya ako. Nay! Lin Maisuy, ano ba ang ginagawa mo at hinaharang mo ako? Sinasabi nilang ang mga may kakahayan ang pumapatay sa mga halimaw. Ikaw ang pumapatay sa ganito, bitiwan mo nga. Ay sos, iho. Kain na, kain na. Tingnan mo ang gutom na gutom mong mukha, putla na parang papel. Ito ay... Sino ang mag-aakalang dito ay may ganito katakot na Panginoon ng mga zombie? Pero bakit siya nakikitira sa mga tao? Baka nag-evolve na siya at may mataas na antas ng kontrol sa isip. Ang kaawa-awang ginang na ito. Siguradong lubusan siyang nawash ang utak. Naging uri ng alipin na pinapaikot-ikot ng kahit sino. Tungkol naman sa mangkok na ito. Siguradong nilagyan ng lason. Sayang lang at wala ring bisa sa akin ang lason. Ang liksi pa naman. Paano naman naging posible iyon? Maraming salamat, tiya. Ang utang ng isang pagkain ay mas mataas pa sa langit. Ang kabaitang ito, tiyak na babayaran ko, Leader Lu. Ay naku, wag na, wag na. Anak, bakit ka pa nahihiya? Pero si Chadazui ay gusto lang magtanong. May dalang mahabang itak ang katawan mo.
Parang special police sa pelikula ang suot mo. Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Ano na bang lagay sa labas ngayon? Sa wakas, ang pinakakatakot sa mundo ay hindi ang mga zombie, kundi ang kakulangan ng supply. Mas nakakatakot pa sa mga kumakain ng tao ang puso ng tao. Tia Dazui, napakarami ko nang napuntahang lugar. Pero sa unang pagkakataon, nakakita ako ng nayon na kasing tahimik ninyong ganito. Kung ikukumpara sa labas, dito ay parang paraiso talaga. Siyempre, magaling ang aking pamangking babae. Pinapaganda niya ang bahay ng maayos at organisado. Kahit anong halimaw, hindi mangangahas lumapit. Kaya pala anak na babae ito. Kaya sinasabi nilang ang zombie na iyon ay napigil ang sariling likas na hilig. Parang isang tunay na tao talaga. At namumuhay kasama ang nanay niya. Tia Dazui, delikado sa labas. Kung wala naman kayong kailangan, huwag na kayong lumabas. Kapag may nakasalubong kayong tulad ko, gawin na lang ninyong hindi niyo nakita. Tandaan mo ang sinabi ko. Ay, kidlat na may kakahayan. Huwag mo akong kuryentihin, huwag mo akong kuryentihin, huwag mo akong kuryentihin. Hindi na ako may dalang sisidlan ngayon. Pero kung may balak kang manakit ng tao, ako mismo ang papatay sa iyo. Hindi ko inakalang elektrisyan pala ang lalaking ito. Sobrang praktikal ng kasanayang ito. Kahit saan ka magpunta, hindi ka mamamatay sa gutom. Talagang hindi pwedeng hindi sabihin. Pagkatapos maging zombie, ang pagtrabaho ay talagang napakasarap. Hoy, zombie na ako ngayon. Hindi ako natatakot sa iyo. Tulong! Bitiw, huwag mong ibuka ang bibig mo. Ah. Hindi kaya napansin na siya ng lahat. Lin Maisui, 30 taong gulang ka na. Tapos pupunta ka pa para manggulo sa gansa ni Lolo Lee. Wala ako niyan. Siya ang naunang nanakit. Hindi ka pa titigil. Huwag mo siyang patabain lalo. Baka mabigla siya at hindi na makabangon. Ano bang ipambabayad mo sa kanila? Sus, ang apo ko, nababaliw ka na yata. Ang lamig ng panahon na ito. Bakit pa kasi ipinanghugas ng kung ano ang tubig na yelo? Tingnan mo nga ang kamay mo, namumula at nangingitim na sa lamig. Pati zombie, hindi na makabangon. Bilisan mo, pumasok ka na kay nanay. Alam ni nanay na masipag kang bata. Pero ang pagtatrabaho sa bukid, hindi naman natatapos sa isang araw. Baka nilamig ka. Bata ka pa, wala ka pang nararamdaman. Pag tumanda ka, lahat ng buto mo sasakit. Ang temperatura ng zombie, laging pareho. Kasing gaya ng paligid ang temperatura nila. Pero bakit parang uminit naman ako ngayon? Baka mali lang ang pakiramdam mo. Kumain ka na ng mainit na kamote habang mainit pa. Sa susunod, lahat ng mabibigat na trabaho at puyat, ipagbilin mo na lang kay nanay. Ano bang ginagawa ninyo? Wang kaiksya, may itinatago kang halimaw. Ngayon, kami ang hahatol para sa langit. Ibigay ninyong lahat ang mga gamit sa bunker ngayon din. Kung hindi, pati ikaw, papatayin namin. Sino nagsabing ang anak ko ay halimaw? Lin Maisui, bumalik ka. Mga zombie. Ang kuya ko ay isang bangkay. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bakit pa ang mga zombie? Hindi mo ba nakikitang puro pagkain lang ang laman ng bunker nila? Kunin ninyong lahat. Gusto pa ninyo kaming apihin, mga ulilang walang ina.
Dati sa malaking kumpanya nagtatrabaho ang anak ko. Pero palihim siyang inapi ng mga mataas na opisyal. Hindi pa niya binibigyan ng pagkain. Makaraan lang ang ilang araw, sisiklab na sana ang ika-6 na kaarawan ko. Ay, ano bang iisipin ko ngayon? Ngayon, ganito na ang mga araw. May kaarawan pa ba? Maisuy, saan ka pupunta? Nanay, bibilhan kita ng birthday cake. Mababang harina, itlog, mantikilya, puting asukal. Kung makakahanap pa ng isang oven, pwede na tayong gumawa ng cake. Ubus na ang gamot ni Boss Da. Pati ang helicopter ng pagsagip sa base, hindi na makapasok. Boss Da, isama mo ang mga karaniwang tao at dumaan kayo sa ventilasyon na tubo para makaalis. Ako na ang mananatili rito at bubuhos ng granada, tapos haharangin ko ang kidlat. Tumahimik ka, ako ang commander ng Thunder Brigade. Kung mamamatay man, mamamatay ako sa harap ninyo. Antas na asong may tinik. Lahat tayo mamamatay na lang dito. Hoy, mataba. Isama mo sila at umalis na. Hahawakan ko siya. Sino bang baliw na babaeng ito? Huwag mong pairalin ang loob mo. Hindi naman ganun kalakas ang kapangyarihan niya. Bakit pati shopping cart dito, wala man lang? Paano ko iuwi ang mga imported na gamit? Aba, meron pala. Hoy, Boss Da, may napansin ba akong ilusyon? Ang asong nagbago ay gumagamit ng shopping cart para sa ibang tao. Ang babaeng iyon, tao pa ba siya o? Zombie. Naku, paano nagkakaroon ng may kakahayan dito? Hindi ko yata sila kaya. Mamamatay ba ako rito? Hayaan na, wasakin na lang natin ito, bilisan natin. Boss Da, bakit hindi kinakagat tayo ng halimaw na iyan? Parang tinitingnan lang nito ang dilata ng dilaw na melokoton. Sandali, hindi ba ito ang nakita ko sa bahay ng kuya sa kasal? Iyong matabang zombie. Puro mataba ang pamilya mo. 30 taong gulang, bigat ay 60 kilo. Kaya pala medyo mataba. Makapal ang pisngi, puno ng collagen at protina. Hindi mo ba gets? Te. Aso na may tusok-tusok, kagatin mo siya para sa akin. Boss Da, nagalit na siya. Paano mo ba nagawang magkasala sa halimaw na ito? Mukhang may nasabi akong mali. Bath. Te. Kung sakaling magkapaluan. Nasira na naman ang damit ko. Siguradong mapapagalitan na naman ako ni nanay ng todo. Bahala na nga, pabayaan na lang natin ang mga hangal na ito. Bakit hindi pa rin siya gumagalaw? Hahandaan na ba niya ang malakas na atake? Bakit pakiramdam ko parang naiinis siyang sinasayang natin ang oras niya? Hindi naman kumakain ng tao, tapos nandito pa sa pag-ipon ng paninda. Sundan mo siya at tingnan mo kung ano talaga ang balak niya. Mukhang sumemplang na ba ang utak ng zombing ito? Bakit ang daming pagkilos na parang may hiwaga? Huwag kang magpakampante. Opo. Mukhang alam niya ang landas sa impyerno. Ha! Sobrang sira talaga ng utak mo. Aling matanda, hindi ako nagkamali ng nakita kanina.
Bago tumayo ang zombing iyon, sinilip pa niya sa salamin para tiyaking wala siyang sablay. Ginamit pa ang kurbada para sindihan ang linya. Marunong pa sa patakaran sa trapiko. May balak talaga ang zombing iyon, no? Kanina pa talaga niya tayo pinaglalaruan. Parang mga tanga lang tayo na pinagkakatuwaan niya. May iwan kayo rito para asikasuhin ang mga nakaligtas. Susundan ko siya. Hindi pwede, later. Masyadong delikado ito. Kung may panganib siya, ako na mismo ang bahala sa kanya. Kaya pala umuwi na. Ano ba talaga ang gagawin niya? Maayos lang ang pagtatapos ng trabaho. Ay naku, ang bait kong anak. Saan mo ba nakuha ang napakaraming magagandang bagay na iyan? Ngayong gabi, magpapakita si nanay sa iyo ng kakaiba. Gumawa tayo ng malaking cake. Heh! Sayang naman ang ilang itlog dito, panghihinayang talaga. Aabutin pa ng kalahating oras. Ang gulo-gulo ng mundong ito. Wala nang ang balat ang labas. Pero may cake pa rin palang pwedeng kainin, ha? Maisui, salamat sa iyo. Hindi naghahangad si nanay ng mahabang buhay o daan-daang taon. Hindi rin ang kung ano-anong malaking yaman. Ang hiling lang ni nanay ay sana bantayan ako ng langit. Nawa maging payapa at ligtas si Maisui kong anak. Kahit sakaling may sakit siya habang buhay. At kahit habang buhay na siyang hindi makapagsalita. Gusto ko rin siyang samahan palagi. Sa magulong katapusan ng mundong ito, ang isang zombie ay para sa pinanatili pa rin ang pagkatao ng sangkatauhan. Paano nangyari iyan? Nakatanggap ang base ng kagyat na utos. Mula sa sentro ng pamamahagi ng logistics sa timog ng lungsod, 10 kilometro mula rito. May natuklasang isang napakadelikadong mutasyong multong pusa na antas. Napatay na nito ang 2 pangkat ng rescue. Iniutos ng base na agad tayong pumunta para linisin ito. Huwag na huwag itong hahayaang makalusot papunta sa kampo ng mga nakaligtas. Ako mismo ang pupunta para salubungin ito. Kayo ang magbantay dito. Mag-ayos kayo ng maigi, Maisui. Nanay, ang mga binti ko, hindi na talaga sumasama. Maghapong nakatayo na, sumasakit na. Ay! Nanay! Nanay, ang mga sapatos mo nabasa na. Maghanap na lang tayo ng pares na cotton shoes na mabibili. Ang pagbili ng sapatos ay sayang lang sa pera. Nanay, hindi naman ako giniginaw. Maisui, hindi ka dapat ginawin. Dapat mag-aral kang mabuti. Sa hinaharap, makakapasa ka sa kolehiyo. Pupunta ka sa malaking lungsod. Pagdating ng panahon, may aircon na sa opisina. Kaya hindi ka lalamig. Lin Maisui, ano bang sinasabi mo? Kung ayaw mong gumawa ng mabuti, edi gumawa ka ng masama. Ah, naalala ko na. Noong una, binilhan ko si nanay ng self-heating na knipad. May isa pang foot bath basin. Tumigil na ang courier sa logistics sorting center sa timog ng lungsod. Hindi pwede, napakabilis ng takbo niya. Hindi siya kayang i-lock ng aking kidlat. Ah! Ay, mamamatay tayong lahat dito. Aray! Karatulang may gulay. Sige kayo, mag-away kayo. Hindi niya ako nakikita, hindi niya ako nakikita, hindi niya ako naaamoy. Knipad. Nasaan ang knipad na binili ni nanay? Ay, nakita ko na. Ang hirap hanapin ng knipad na ito. Sobra ka naman. Ah. Walang saysay. Isa siyang mabilis at maliksi na mutante ng hangin. Hindi tatama ang atake mo sa kanya, tumakbo ka na. Talagang hindi siya mahuhuli sa lakas lang. Pero anuman ang level niya. Basta pusa siya. Hindi siya makakataka sa 2 patakarang nakaukit sa isigi niya. Ang unang hindi kayang labanan ay ang liwanag na kusang gumagalaw. Meow! Ang ikalawa ay ang karton na kahon na hindi niya matanggihan. Ungol at meow, meow, meow.
Meow meow. Ah! Siya pala ay may talino. At mukhang mas matalino pa siya sa akin. Napakalaking kahon. Sa balot pa lang, siguradong dekalidad na gamit ito. Hindi kaya lata ng karne o biskit na nakakompres. Kung maagaw lang sana. Sapat na iyon para sa atin ng kalahating taon. Nasiraan ka na ba ng ulo, kaya niyang talunin pati antas na halimaw. At bago lang niya tayong iniligtas. Tingnan mo ang mga kamay at lig niya. Hindi siya tao. Isa siyang zombie. Pagpatay sa halimaw para sa suplay. Batas ng langit at lupa. Ah! Tumigil ka. Hayop! Bakit mo ako sinasaktan? Zombie siya. Bakit nasa kamay ng halimaw ang mga suplay? Ibigay mo sa akin ang makakain. Dahil iniligtas niya ang buhay nating lahat. Hindi rin siya tao. Maliban na patayin ko siya. Tama ang sinabi niya. Hindi rin naman ako tao. Kahit araw-araw akong maagang bumangon para magputol ng kahoy. Araw-araw kong kasama si nanay sa pagpapanggap. Kahit magkunwari ako, naaamoy ko pa rin ang samyo ng red braised pork. Pero matagal na akong hindi tao. Ikaw, bahala ka. Basta sa paningin ni nanay. Naiintindihan pa rin niya akong apo niya. Ano bang iniisip ng mga taong ito? Wala akong pakialam dyan. Bakit hindi mo na lang siya patayin? Ang mga zombie ay parang tao. Ang tao nga, parang hayop din. Ang lugar na ito ng Tsi, sobrang ganda ng takbo. Talagang presko dito. Mainit-init ang mga paa rito. Kahit kaunti, hindi na sumasakit. Sa buong buhay ko ni isang ganitong klaseng foot basin. Hindi pa nalulublob sa ganito kataas na antas. Tapos na ang regular na pagpasok ng mga supply sa bodega. Simula na ang bilang sa sariwang bahagi. Maganda. Nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. Ay, nanay. Saklolo, nanay. Halimaw. Halimaw. Ah. Xiao Bao. Huwag mong galawin ang anak ko, hayop ka. Ikaw na kumakain ng tao na halimaw. Kinagat mo ang anak ko, ano? Ikaw ang nagkalat ng zombie virus sa anak ko. Lalaban ako sa iyo. Patayin siya. Sa wakas, hindi na napigilan ng pamilya kong kaiksya ang tunay na kalikasan ng halimaw na ito. Nagsimula na itong manakit ng mga bata sa nayon. Ngayon, nangangagat na naman siya kay Xiao Bao. Bukas, tayo na ang kakagatin niya. Bilisan ninyong paalisin siya. Paalisin siya, paalisin siya. Hindi pwedeng gumanti. Mama rin siya. Hayaan na. Patayin na natin ang halimaw na ito. Habang hindi pa siya binabaliw. Durugin siya para makaganti si Xiao Bao. Sa totoo lang, hindi naman masakit ang tama ng bato. Ako ay zombie.
Matagal nang wala akong nararamdamang sakit. Pero, bakit dito napakasakit? Gusto ko lang namang iligtas ang batang iyon. Bumalik na si Maisui. Sabi mo, pupunta ka sa ospital. Bakit isang kisap mata lang, wala ka na, ikaw? Naku, nahuli tayo. Ikaw na bata ka. Malaki ka na. Bakit ka naglalakad na parang nanginginig pa rin? Baka madapa ka sa patag na lupa. Halika nga rito at tingnan ka ni nanay. Sabi mo, malaki ka na. Pero dapa ka pa ring buong puti. At ang buhok mo rin. Amoy parang nahulog sa hukay ng dumi. Kailan ka ba huling naligo? Hindi naman ako hindi naliligo, nanay. Pasensya na. Maliit pa lang, hindi na mahilig sa linis. Palagi ka ng parang peke na bata na gumugulong-gulong sa putikan. Ngayon, dalaga ka na. At ganyan pa rin. Tingnan natin kung sino pa ang magkakagusto sa iyo. Tingnan mo nga itong unggoy na ito, saan na naman pumunta at nagwala. Puno ng buhangin ang buhok mo. Parang pwede ka nang magtanim sa loob niyan. Pumunta ka sa tabing ilog at manghuli ng hito, nanay. May nakita ako ngayong napakalaki at napakagandang paru-paro. Gusto ko sanang hulihin at ipakita sa iyo. Kaya ako nadapa. Ikaw na bata ka, ikaw ang maliit na paru-paro ni nanay. Sa susunod, maglakad ka ng dahan-dahan. Kapag nasaktan ka, nanay mo ang masasaktan, ha? Nanay. Kapag lumaki ako, magkakaroon ako ng napakaraming pera at bibilhan kita. Yung malalaking palanggana na kusang umiinit ng tubig. Sige, nanay, hintayin mo na lang na lumaki si Maisui at magpakasaya tayo. Ayos na, mabango na siya. Pinainitan ka na ni nanay ng tubig. Uwi na tayo at matulog. Kapag bumagsak ang langit, may nanay ka na sasalo para sa iyo. Maisui. Aking munting ninuno. 3:00 na ng madaling araw ngayon. Hindi ka natutulog at lumalabas pa para maghasik ng gulo. Anong problema mo, ha? Bakit parang hindi mapakali ang buong katawan mo? Alam ni nanay kung bakit hindi ka makatulog. Huwag mo nang intindihin ang sinasabi ng iba. Sapat na para kay nanay ang tiwala mo. Halika, bilis, balik ka na sa kama at humiga. Gabi na ng ganito. Kung hindi alam ng iba, aakalain nilang may multo sa bakuran natin. Ay nako, ang sakit sa loob. Ano ba ang nangyari? Ito ay... Paano ba napakarami? Ay naku, ay naku. Tapos na, lubos na tapos na. Wala nang natirang kahit isang butil ng pagkain. Malapit nang bumagsak ang napakalakas na nyebe. Anong gagawin natin ngayon? Yung napakalaking pulang mata na daga. Isang buong madilim na ulap. Hindi na talaga pwedeng manatili sa nayong ito. Diyos ko, ito na ba ang gusto mong ipahirap sa atin sa dulo? Mag-isip na kayo. Mabuti naman ang lagay ng nayon natin dati. Nagtago rito ng kalahating taon at walang nangyari. Bakit bigla na lang nitong 2 araw na ito dumating ang salot ng mga daga? Hindi nyo pa rin ba maintindihan? Dahil iyon sa zombie na nasa bahay ni Wang Kaiksya.
Tiyak na ang bangong amoy ng bangkay niya ang nag-akit dito. Lahat ng zombie na daga sa labas ay naakit dito. Tama ba ito kay Biyudang Zhao? Si Xiao Bao ay wala pa ring malay ngayon. Tama, mga halimaw ang umaakit sa mga halimaw. Kailangan pa bang pag-isipin yan? Dahil sa kanya kami naubusan ng pagkain. Kung gusto nilang mamatay, sila na lang ang mamatay. Huwag niyo kaming idamay, buong nayon ang madadamay. Palayasin niyo na ang halimaw. Patayin! Ay! Ano nang ginagawa ninyo? Plano ba ninyong lusubin ang bahay namin sa liwanag ng araw? Wang Kaiksya, bantayan mo ang halimaw na iyan. Nakakain na siya ng mga bata dati. Ngayon, mas lalo pa niyang inaakit ang mga salot na daga. Puro bigas ng nayon natin ang naubos niya. Ngayon, kayong mag-ina, kailangan ng lumaya sa nayon. Ang kapal ng mukha mo, kumakain ka pa ng bata. Hindi iyan pwede. Ano nang nagdala ng mga daga? Ang repolyo namin ay kinain na rin. Hindi niyo ba napanatiling maayos ang pagkain niyo? Tapos kayo pa ang nandadamay sa aming mga ulila at biyuda. Tigilan niyo na iyan, hindi siya tao. Manatili lang siya rito, magiging sakuna lang iyan, lumayas kayo. Sinong nagsabing hindi siya tao? Siya ang anak kong isinilang ko noong 10 buwan akong buntis. Kung ganyan pa rin kayo, talagang hindi na ako magpipigil. Wang Kaiksya, huwag kang manira ng kapwa dyan. Tingnan mo ang mukha niya. Maputla at abo. Ganyan ba ang kulay ng buhay na tao? Hindi na nga siya hinihingal. Nabubulag ka ba? Iyon ay dahil sa anemia. Napakalamig ngayon. Kaya namumutla ang mukha niya, ano ngayon? Ang anemia, pwedeng lumakas ng walang hanggan. Nakikita ko mismo siyang binasag ang bato sa isang suntok. Hindi nga siya marunong magsalita. Parang zombie lang siyang humuhuni. Iniwan ng langit ang halimaw na ito. Bukas tayong buong nayon ang kakagatin niya hanggang mamatay. Mga kasama, huwag kayong magpaniwala sa kalokohan ng baliw na ito. Kasama na siya, bugbugin natin. Patayin siya. Sumugod kayo. Nakakatakot iyon. Napakaraming mapaglamang na halimaw sa labas. Ang anak ko, isang batang babae, ay natakot sa labas. Bawal ba ang mawala ng boses dahil sa takot? Kinain niya ang tinapay kong inihurno. Kinain din niya ang cake na ginawa ko. May nakita na ba kayong halimaw na kumakain ng birthday cake? Umalis na kayo. Kung hindi, kikilos na ako. Desisyon iyan ng buong nayon, Wang Kaiksya. Kung matigas pa rin ang ulo mo, huwag niyong asahang magiging magalang pa kami. Walang saysay makipag-usap sa baliw na ito. Sabay-sabay tayong sumugod. Basagin ang pinto. Wang Kaiksya, bantayan mo siya. Sabi mo wala siyang ginagawang masama sa tao. Kung ganoon, ano ako? Ako rin naman ay nanay. Masakit ba ang laman mong nalaglag? Aba, ano naman ang sa akin? Ang Xiao Bao ko ay naperwisyo na ng anak mo. Hindi pa siya nagigising. Ibigay mo sa akin ang halimaw na iyan. Hayaan mong bayaran niya ng buhay ang Xiao Bao ko. Hindi mananakit ang anak ko. Talagang hindi. Ang tigas pa rin ng bibig mo. Huwag kang lumabas, Maisui. Kahit ano pa ang marinig mo, huwag kang lalabas. Ako na ang bahala rito, huwag ninyong gagalawin ang anak ko. Buksan niyo ang pinto, dali, buksan niyo. Huwag kang lalabas. Nanay, kahit ano pa ang marinig mo, huwag kang lalabas. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Tama ang sabi nila. Patay na ang anak mo noon pa. Aaminin ko, isa akong halimaw. Nanay, ipinangako kong aantigin ko ang sarili ko sa syudad. Pero 10 taon na akong lugi. Hindi pa rin ako makabayad ng upa. Kahit may sakit ako, hindi pa rin ako nangahas umabsent. Parang alila lang, wala akong maipagmamalaki. Bakit ganito na lang ako kapalpak? Bakit hindi ako nakapasok sa magandang universidad? Bakit wala akong mahanap na maayos na trabaho? Pati sa wakas ng mundo. Ang iba ay mga may kakahayan. Ako, zombie lang ang bagsak. Pasensya na. Pero, kahit totoo ngang ako ay halimaw. Hindi ko hahayaang may yumapak sa ulo ng nanay ko. Ha! Maisui, ano ang ginagawa mo sa labas? Bumalik ka agad sa bahay. Kakain na ng tao ang halimaw na iyan. Takbo na kayo. Huwag kayong lalapit, baka kagatin kayo ng zombie na iyan. Buksan niyo ang mata niyo at tingnan ng malinaw. Ang anak ko, kakain ba talaga ng tao o hindi? Ha! Maisui! Huwag kang magtago.
Ha? Hindi ba sabi niyo kumakain siya ng tao? Patutunayan ko sa inyo. Tingnan natin kung mararamdaman ko ang tibok ng puso ni nanay. Mainit pa. Na pumipintig. Isang kagat lang mula sa akin. Pero hindi ko gagawin. Hindi kailanman. Dahil nanay ko siya. Talaga bang wala lang ito? Hindi niya talaga kakainin ang tao. Totoo ba iyan? Nanay, mag-ingat ka. Saan ba nanggaling ang lakas ng loob ni Wang Kaixia? Hindi naman talaga niya kakainin ang nanay niya, di ba? Bakit hindi siya magsalita ng direkta? Malinaw na ba? Ang anak ko ay tao. Alam niyang nasasaktan niya ang nanay niya. Mula ngayon, sino mang tumawag sa kanya ng halimaw. Ipaglalaban ko ang buhay kong ito. Kahit kailan, sasama ako sa kanya sa paghihirap. Lahat ng ito ay gawa ng mga zombie. Kung ganoon, ako na ang aayos nito. Ano ang gagawin niya? Hindi kaya tatawag pa siya ng mas maraming zombie para kainin tayong lahat. Ang anak ko, pupunta iyon para iligtas ang mundo. Ang cute naman. Pero matinding pinsala ang ginawa niyo sa nayon namin. Kaya dapat lang napagbayaran niyo ito. Kung hindi niyo sinira ang nayon. Ang cute niyo sana tingnan. Wala ni isa sa inyo ang nakahuli ng mabuting hangin. Ay. Aha. Tutulungan kita. Sabi raw niya, mataba daw ako, ang tanga naman niya. Ano? Ayos lang to. Sinasarcastic pa ako. Maliit na patay na daga. Hindi ako makapaniwala. Hindi mo siya mahuli, ang hirap-hirap. Ay, meron na. Tumakbo siya, ang totoo. Iniisip ko pang ang lumaban ng sabay sa isang zombie. Ito siya. Ito ang lakas mo. Nakikipaglaban ako ng todo. Ang ending, sa tao siya nakikipag-ayan, hindi sa pusa. Pangalawang beses na to. Talagang matalino pala ang zombing ito. Ay, siyang totoo, siya ang nag-ayos nito. Siya ang nagprotekta sa ating baryo. Pero kakal, paano natin magagawa to sa tagapagligtas natin? Ang mga dagang iyon, siya ang naghatid dito. Huwag kayong tanga. Kung hindi dahil sa halimaw na ito sa bahay ni Wang Kaixia, isang araw wala tayong katahimikan. Araw-araw tayong walang payapang buhay. At saka, hindi ba't muntik nang mapahamak si Xiao Bao? Hindi ako namatay. Xiao Bao. Ang Xiao Bao ko. Hindi ka naging iba. Talagang hindi ka naging iba. Talagang hindi ka nagbago. Talagang hindi ka nagbago. Nagbago saan? Binantayan ko ang batang ito buong magdamag. Naalis na ang init. Ma, hindi ako sinaktan ni Ate Maisui. Kahapon, nakasalubong ako ng sobrang nakakatakot na aso. Si Ate Maisui ang nagtulak dito palayo. Kung hindi siya, matagal na akong nakagat at patay na. At cake siya. Hindi ako tao. Ang puso ko ay naagnas na. Ibabalik ko ang utang na loob na to. Pasensya na sa inyo, mga giliw ko. Kapag may panganib, pagkalaban agad ang alam ninyong gawin. Tutok ang sandata sa sarili ninyong tao. Ang apo kong babae. Siya ang nagligtas sa inyo lahat. Kung sino man ang mga haspang tumingin sa kanya na parang halimaw. Kung sino man ang mga haspang tumuro-turo sa kanya. Ako, si Wang Kaixia, hahamunin ko siya kahit kailan. Maisui, hindi natin papansinin ang mga taong to. Umuwi na tayo. Bibigyan kita ni nanay ng dumpling na may palaman na baboy at sibuyas.
Sino ba yan? Hindi nakalock ang pinto. Pasok ka. Ay. At cake siya. Maisui. Dinala ko si Xiao Bao para humingi ng tawad sa inyo. CJ. CJ. Tapos na ang lahat. Ayos na kung walang nangyari kay Xiao Bao. Malamig sa labas. Pasok tayo at mag-usap. At may sui. Ek. Salamat at iniligtas mo ako. Napakatamis ng candy na to. Sa'yo na. At cake siya. Tama ka. Mabait na bata si Maisui. Naman. Tulungan mo si nanay maglaba ng dalawang damit. Ikaw na batang iyan, malakas ka ng di bahagya o sobra. Talagang naputol mo na lang ng husto ang washing board na iyan. Wala rin naman akong lakas. Sige na, sige na. Huwag mo na akong pagdebatehan pa. Punta ka na. Punta ka sa kubo ni Tandang Koy. Sabihin mo sa kanya na gumawa ulit ng matibay na washing board para kay nanay. Hindi na pwede, hindi na pwede. Ang bagay na ito, nagsisimula sa higit 1,000 kilo. Maliban na lang kung magpapasundo tayo ng truck. Kung hindi, kahit sino sa nayon ngayon, walang makakapagpatalo ng tubig. Mazi, pwede ba talaga o hindi? Naghihintay pa ang nanay ko na maluto ang pagkain. Sige na, sige na, sige na. Ano bang alam ng maliit na bastos na iyan? Hindi ito pwede sa lakas na katapat. Ano ba ang ginagawa mo? Noong nakaraan, binugbog mo na ako. Hindi mo ba ako babanggain ulit? At may sui. Ang husay mo naman. Mas malakas ka pa kaysa kay Ultraman. Ate, kumain ka ba ng pinakuloang kangkong at lumakas ng ganyan? 888. Pwede mo rin ba akong buhatin? Gusto kong liparin. Wow, nakalipad ako. Ek. Ako rin, ako rin, ako rin. Sino ang mga ngahas manggulo? Babasagin ko ang ulo ng aso niya. Pinoprotektahan niya ang nayon. Cake siya at home ba si Maisui? Tandang Li, ano ito? Cake siya. Noon, kami ang palaging nagkakamali. Hindi ito ang traktor ng nayon natin. Hindi na ito makalabas sa kanal ngayon. Gusto lang naming hilingin kay Maisui na tumulong sandali. Yung mabigat na gilingang bato sa bahay ko na 200 kilo, gusto naming ilipat sa ibang pwesto. Yung bigang haligi sa bubong ng bahay ko. Gusto naming hilingin kay Maisui na tumulong humila. Basta mapalitan na namin ng bago. Napapagod ako, ayoko nang gumalaw. Gusto kong umuwi at maglaro ng cellphone.
Sa kabutihang loob ng kababayan sa nayon, ano bang big deal sa maliit na tulong na iyan? Pero harap-harapan kong magsalita ng kalokohan. Ang ginagawa ng anak kong babae ay puro lakas at sipag. Kailangang may pagkain dyan, syempre. Kailangang siguruhin ang pagkain. Yung kalahati naming pinatuyong manok, ngayon pa nga lang, niluluto na para kay Maisui. Ang lakas mo naman, parang may himalang dumating na buhay na santo. Eh sino ba, kung hindi mo rin lang titingnan kung sino ang anak ko? Itong mga matatandang ito, para bang ginawang kalabaw ang anak ko. Pagod na siguro siya. Uminom ka pa ng kaunti nitong sabaw. Lin Maisui, ang saya ng ayos mo ngayon. Bakit na naman dumating dito ang batang mataba na ito? Lumayas ka nga. Halika, Maisui. Mabilis, isuot mo at subukan. Itong matingkad na pulang damit ng mga dalaga. Siguradong mamumula ng husto ang mukha mo riyan. Pangit, ayoko niyan. Ano raw? Isuot mo na o baka tumanda ka na at lamigin ang mga binti mo. Tingnan mo nga naman si Maisui, kahit naging ano pa, ang ganda pa rin. Ang pinakamaganda, yung pulang isusuot mo. Yung itim na suot mo kapag may edad ka na, hindi bagay. Parang uwak. Isuot mo itong malaking pulang peony na hinabi ng nanay mo para sa iyo. Ang saya niyan. Nanay, ang gasgas naman ng bulaklak na peony na ito. Kapag nakita ito ng mga katrabaho ko sa kumpanya, mapapahiya ako ng gusto. Ano raw gasgas? Mas bagay kung magsuot ka ng matingkad na pula. Pampainit ng kamay habang nasa daan. Gutom na ako, may makakain ba dyan? Ang mga taong iyon, sobrang astig kong mamatay. Bakit hanggang ngayon wala pa ring maayos? Ang bigat naman ng kagat na iyon. Masakit ba, Maisui? Hingahan kita, anak. Nanay, hindi naman nakakaramdam ang zombie. Ilang beses ko bang sasabihin bago mo maintindihan? Ay naku, Xiaolu. Paano ko ba nakalimutan ka? Talagang ang laki ng nawala sa iyo nitong mga nakaraang araw. Bilisan mo, ipahid mo rin itong gamot na tubig. Salamat, biyudang. Kaunting gasgas lang, walang problema. May mahalagang pa kaya ko ngayon. Ha, ano naman itong kalokohan na ito? Parang may nakikitang sinisiraan ako. Ito ang core ng zombie rat. Kung lulunukin ng may kakahayan ang core, mabilis silang makakapagpalit ng lakas. Pati ang pag-angat ng antas ay makakagising ng bagong kakayahan. Mukhang pwede rin ang zombie. Huwag muna tayong magpakainit. Pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Kapag nilunok mo ang core, may kalakip din itong napakalaking panganib. Ang core ng mga daga ay puno ng pinakapayak na virus ng pagpatay. Kapag hindi na kaya ng isip mo, napigilan ang malupit na instinct na ito, magiging tunay kang halimaw na uhaw sa pagpatay. Sa panahong iyon, maaari mong mapatay mismo ang taong pinakagusto mong protektahan. At papatayin din kita. Hindi natin kakainin talaga. Ganyan na lang muna si Maisui, okay na. Anong pataas ng antas pa ang sinasabi mo? Buhay ang pinakamahalaga. Bahala na, ano ba ang sinasabi ko? Talagang delikado ito. Nababaliw ka na ba, pinapaisip mo pa ako? Isang segundo ka lang na walang pagdadalawang isip, nilunok mo na agad. Ilabas mo. Gusto mo ba akong lokohin? Tama na. Kahit ang pinakamalala na leader at manager, hindi nila ako mapapaandar sa galit. Akala nyo ba matino pa itong basura ninyong virus? Hindi na siya mapigilan matapos umatras si Biyudang. Ibaba mo ang kutsilyo mo. Wala na siyang katinuan ngayon. Isasama ka niya sa pagpira-piraso. Umatras ka, Biyudang. Anak ko siya. Kahit gusto niya talagang kumain ng tao, ako muna ang kakainin niya. Hanggat may hininga pa ako. Hindi ka muna gagalaw ng kutsilyo laban sa kanya. Ikaw, napigilan mo. Pero halatang mawawala ka na sa kontrol. Paano naman mangyayari iyon? Nanay. Maisui. Ano raw ang tawag mo sa akin kanina? Ulitin mong Tawagin mo pa akong nanay ng isa. Nanay. Gutong-gutom na ako.
Nakakapagsalita na ang maisui ko. Sabi ko na nga ba, hindi ka patay. Sabi ko na nga ba, marunong magsalita ng maayos ang pamangkin ko. Sa wakas, nakatawag na rin ng nanay ang maisui ko. Paano ba naman naging posible yan? Baka pati ang zombie ay pwedeng maging tao rin. Mabait si maisui, heto na ang pagkain mo. Nakakapagsalita na siya. Noon, inilagay ko ang buhay ko sa peligro para protektahan siya. Itinuturing na rin iyon na palitan ng buhay. Unang sinabi niya, tinawag niya si nanay. Sa kapagkatapos, kahit paano, dapat ako na rin ang susunod. Mataba. Hindi ba iyan yung matabang zombie na iyon? Lin Maisui. Nanganganib kang mamatay dahil sa pagsabog ng katawan mo. Sa wakas nakakapagsalita ka na rin. Pero ang una mong sinabi sa akin, ay para lang pagalitan ako pabalik. Lin Maisui, ang kulit mo talaga. Kumain ka na. Maisui, kumain ka habang mainit pa. Kakasalita mo lang. Ubos na ang lakas mo. Kumain ka pa para makabawi. Ha? Ikaw ang kumain yan. Hindi tama iyan, pati ang bibig mo hindi pa magkakabit ng maayos. Ang bao ba? Kahit kumain ka na, hindi ka pa rin mabubusog. Dapat may gawin ka na lang para sa paglunok. Ito. Ay naku, pwedeng-pwedeng pag-imba ka ng sariwa at basa. Isang isa-da level na espasyong walang hanggan ang lawak. Ang laki na ng abot. Ay, bakit nawala itong plato? Espasyong may kakaibang kakayahan. Nagising ka pala sa isa sa 100,000,000 sansang iyon. Kakayahang may kinalaman sa espasyo na malaki ang sansa. Ang mga zombie ay pwedeng may kakaibang kakayahan din. Lin Maisui, gaano kalaki ang espasyong iyan mo? 10 metro kwadrado ba? Ang pinakamalakas na may kakaibang kakayahan sa base ng hukbo. Pinakamalaki na ang 15 metro kwadrado. 15 metro kwadrado. Maliit na ang taya. Kung pwede nang paglagyan ng gamit, baka pwede ring isiksik ang kung ano-ano. Ano bang gagawin mo? Hihi! Ay naku, hindi makakapasok sa espasyo ang buhay na nilalang. Hindi natin pwedeng ikulong ang taong iyan ng ilang araw. Sayang talaga. Kanina ba ay? Sinubukan mong isama ako sa loob ng espasyo. Huwag kang magkunwaring hindi mo naintindihan. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Alam kong alam mo. Kahit hindi nagtagumpay, ayos lang. Ano ang ibig sabihin ng mapait mong tingin kanina? At ano naman ang ibig sabihin ng pagpunas mo ng kamay mo? Lin Maisui. Level din akong may kakaibang kakayahang kidlat. Huwag mo akong tratuhin gamit lang. Maisui, ang saya pala ng mahika mo. Pero pwede bang ibalik muna natin itong plato ng ginisang hiwa ng repolyo at karne? Hindi pa nakakakain si nanay. Maisui, ikaw. Maisui, ibalik mo itong banga sa loob. Pamana pa iyan ng lola mo. Kahit tagas. Pero kung sakali, magagamit pang imbakan ng atsara. At isa pa itong ipasok mo rin. Sa susunod, itali mo na lang sa kulungan. Lagyan ng patungan ng pipino, siguradong magagamit iyan. Pundasyon ito ng 5 taong ipon ni nanay na isinuksok ko rito. Ito ang panlaban sa kahalumigmigan. Sa susunod, maglagay ka na lang ng kahit ano para mas madali. Lin Maisui. Sigurado ka bang lahat ng mga ito ay isasama mo? Kasama pati yung pares ng basang sapatos na punit. Kapag may nakasagupa kang zombie, gagamitin mo ba ang sapatos na pambugbog sa kanila? Ano bang alam ng maliit na ito? Kalas na ang sapatos na ito. Pwede pang ang gawing panali ng repolyo ang PC sa loob. Ngayon ay nawala na. Tingnan natin kung saan ka pa makakahanap. Pero bakit ko ba kailangang biglang magbalot ng repolyo? Naalala na ni pamangkin na babae ang kanyang ina. Sa loob ng isang lugar, napakaraming magagandang bagay. Bilisan mo, sumama ka kay mama. Ay! Mag-ingat kayo, baka may mutasyon dito. Kayo, Lin Maisui, bilisan mo. Ito ang magandang nitrogen. Kasama pati yung pataba na nandoon. Naku, maawa ng langit. Mga 200 sako siguro ito. Kunin lahat, kunin lahat. Sa susunod na tagsibol. Sa atin sa 2 ektarya, dito lahat ang pag-asa. Ipasok mo na. Sandali, kumalma muna kayo. Iyan ay dumi yan. Hindi mo pwedeng basta gamitin ang bagay na iyan. Ni hindi ko ma-imagine. Sa susunod, mula sa espasyo mo ilalabas. Anong lasa ng repolyo? Hoy, sinasabi ko sa iyo, ang batang ito ay talagang mukhang mabait at masipag. Wala ka bang alam sa buhay? Dumi, ano ngayon? Dumi, naapakan ka ba? Hindi tungkol sa pag-aapi ang usapan.
Ang ability sa espasyo ay para mag-imbak ng mga supply sa estratehiya. Pinapasok mo si Maisui sa 3 toneladang dumi. Ganyan ba? Anong strategic supplies? Ang mahalaga ay may makain at busog ang tiyan. Wala ang mga iyon na abono mula sa bukid. Lalong lalakas ang tanim sa lupa. Makakapaglabas pa ng dambuhalang mais. Kayong mga tagalungsod, ang mga kabataan ngayon, busog lang kaya nagsasalita ng kung ano-ano. Dumi, ano ngayon? Marumi ba ang dumi, mabaho lang sa labas? Pero nakakapagpatubo ito ng pinakalinis na pagkain. At saka, sino ba noong bata pa ay hindi nakipaglaro sa putik? At hindi man lang nakahawak ng kalabaw na dumi. Hindi mo ba nilaro noong bata ka? Hindi ko nilaro, talagang hindi. Ako, lumaki ako sa sentro ng lungsod. Kahit kalabaw, halos hindi ko pa nakita, nanunumpa ako. Talagang hindi ko nilaro ang dumi ng kalabaw. Ni dumi ng kalabaw hindi ko nalalaro. Noong 3 taong gulang pa si Maisui sa pamilya namin. Kaya na niyang pumunta sa palayan at gumawa ng bilog na bola mula sa dumi ng kalabaw. Ang hinulma niya, bilog na bilog. Pinuri siya ng lahat ng matatandang lalaki sa nayon. Napakaganda ng gawa ni Maisui. May ganito tayong kabayong yaman. Ang malaking labanos natin sa susunod na taon. Siguradong lalaki at lalong titamis pag uwi. Anak, papakainin kita ng mais na pancake ni Mama. Ma! Bakit ang hirap mo pa ring magsalita? Gusto nang magsalita ng anak ko. Esan. Halika, tingnan mo ang bibig ni Mama. Kumain. Kumain ka, anak. Hindi nagmamadali, dahan-dahan lang. Itong munting tanga sa pamilya natin. Bakit kahit kumain hindi marunong magsalita? Halika, baby. Tingnan mo ang bibig ni Mama. Kumain. Ay. Matalino talaga ang munting anak ni Mama. Subukan mo ulit. Kumain. Napakatalinong bata. Susunod na tayo sa aral. Ma, huwag kang umiyak, kumain ka. Kumain ka ng maayos, Ma. Lin Maisui, pupunta ako sa distrito ng Si. May isang napakahalagang virologist doon. Kailangang mailigtas. Pero puno ng mga mataas na antas na mutante ang lugar. Mahihirapan akong tapusin ang misyon mag-isa. Kailangan ko ang ability mo sa espasyo at ang pisikal mong lakas. Ayaw ko ngang magpanggap na hindi ko maintindihan. Napakalaki ng gantimpala sa misyong ito. Hindi lang may mga supply. Mas mahalaga, napakaraming matataas na uri ng halimaw doon. Pwede mapasa iyo lahat ng mga crystal nucleus. Kagigising mo lang ng kakayahan mo sa espasyo. Siguradong limitado ang laki nito. Ang enerhiya ng crystal nucleus. Pwede nitong palawakin ang espasyo mo. Baka nga makabukas pa ng bagong kakayahan sa espasyo. Maisui naman. Pag lumuwas ka, huwag mong kalimutang kumain. Isama mo rin itong puting tinapay. Kumain ka muna bago ka maglakad sa daan. Isama mo rin ang ilang garapon ng asukal, bawang at maanghang na repolyo. Pampuno ng bitamina. Kalagayan, pantay ang temperatura sa magkabilang pader at may ganito pa. Yung ilang dosenang egg pea na inihanda ni nanay kaninang umaga. Ipasok mo habang mainit-init pa. Kapag nagutom ka, ilabas mo na lang at kainin. Sapat na sa akin, hindi ko na kaya pa. Alam ni nanay na iba ka na ngayon kaysa dati. Ang laki na ng pagbabago mo. Hindi lang kita matutulungan ng matandang buto na ito. Naging pabigat pa ako sa iyo. Hindi ka pabigat. Noon, umaasa si nanay na makapagkolehiyo ka. At magkaroon ng magandang trabaho. Para makapamuhay ka ng payapa at maayos habang buhay. Pero ngayon sa mundong ito, lumaki na ang aking Maisui. At isa na ring babae na kayang tumindig at lumaban sa kahit ano. Ang mga bata, kailangan talagang lumabas at magpakasaya. Pwede ka nang umalis, anak. Magdala ka pa ng ilang makinang na bato. Hihintayin ka ni nanay sa bahay at pagluluto ka ng mainit na kanin. Hintayin mo ako, nanay. Ang matataas na uri ng halimaw sa dagat, hindi lang matigas ang panlabas na baluti. Malakas pa ang taglay nilang lason sa nerbiyos. Kailangang mag-ingat tayo. Ang abandonadong bodega ay nasa pinakaloob ng pantalan. Kailangan nating paikutan ng maingat. Naka-jackpot tayo. Malaya ang mga isda sa dagat. Lin Maisui, anong ginagawa mo? Nasa lungsod ng Si tayo. Hindi ito ang nayon ng Ping-an. Hindi lang mga halimaw ang nandito. Marami pang iba. Diaryo, pangkat ng mga taong nanganganib para sa mga supply. Sa lagay mo ngayon, bago ka pa makarating sa bodega, pwede ka nang mapasabog ng firebomb. Kaya. Huwag kang magalit.
Mula ngayon, huwag kang magsasalita kahit isang salita. Para hindi mabisto ang pagkatao mo. At yung mga crystal nucleus, gusto mo pa ba? Ilagay mo sa akin. Gusto mo pa bang mabuhay? Kaunting salita na lang. May sitwasyon ang pinuno. Hahaha, pinuno. Akala ko pa naman kung anong matinding mutante. Dalawang basag-basag na pawikan lang pala. Hahaha, tingnan ninyong mabuti yung nakadilaw na damit. Bakit may pula pang nakatali sa lid? Nanay, ito ang Aislinn na panganib na lugar. Hindi ito palengke ng nayon ninyo. Pumunta kayo rito para manghuli ng tahong. Hahaha. Alam ba ninyo kung anong lugar ito? Kayo nang ang mga sirang gamit na ito. Huwag na ninyong sabihin kayo ay matataas na uri ng mutante. Kahit isang mababang uri ng halimaw kaya kayong nguyain hanggang walang matira. Hindi pa ba kayo aalis, layas? Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Ikaw pala yung tumalo sa buong mabatang Aislinn na may kakayahan. Pasensya na, bulag na tayo. Aalis na tayo rito. Ang galing mo. Sige na nga. Oh, Maisui. Si Doktora Shen ang target ng misyon natin. Nakulong siya sa abandonadong medical bay sa unahan. Ako ang bahala sa mga halimaw na humahabol at naghihiganti. Ikaw ang sumagip sa kanya. Kapag may nakaharang na mabangis na mutated beast. Dito na nga. Naku, nakita tayo. Siguradong ipapahuli niya ako ng hukbo at itatapon sa lab. Higop, Fulin. Sipsipin mo ang dugo ko. Ma, uuwi na ako. Kayang punitin gamit ang kamay lang ang makapal na titanium alloy. Ang galing ng himaymay ng kalamnan mo at ng tigas ng mga buto mo. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Kumain ka ng candy. Masarap. Malaking hipon. 4-stage mutated shell type. Higit na matigas ang panlabas na balat nito kaysa sa composite armor. May mataas na konsentrasyon ng neurotoxin ang malagkit na likido nito, mag-ingat. Malaking hipon. Ano ba ang ginagawa mo? Lin Maisui, huwag kang magpakatanga. Kapag may kinain si Lin Maisui na masama, sasakit ang tiyan niya. Tumigil ka nga. Tigil. Masarap. Iluwa mo. Zombie ka. Tigil na ang sistema ng tiyan mo. Baka kung ano-ano ang kainin mo na halimaw sa dagat. Paano kung malason ka sa pagkain? Paano kung mahawa ka ng parasitiko? Lin Maisui, sinasadya mo ba talaga? Ang sakit mo sa ulo. Ganito ako nag-aalala sa iyo. Tapos ikaw pa ang may ganang mainis sa akin. Ikaw na walang hiya ka. Mukhang hindi mo na kayang kumain, kaya umuwi na lang tayo at tapos na. Parang may mali sa atmosphere. Kapitan Lu. Katatapos lang niyang ilagay sa space niya ang dikit na iyon na ika-4 na antas. Mutated na katawan. Ang galing. Maisui. May katinuan ka. At may space powers ka pa. Ikaw ang pag-asa ng sangkatauhan. Pwede bang makiusap na makipagtulungan ka sa pananaliksik ko? Kaunti lang na dugo ang kailangan ko. Talagang kaunting-kaunti lang pakiusap. Doktora Shen. Kanina sa checkpoint ng base. Salamat sa paggamit mo ng pribilehiyo ng researcher. At nalusutan ni Maisui ang gene test. Kapitan Lu. Isa akong virologist. Hindi ako isang walang utang na loob na taksil. Sino ang nagligtas sa akin mula sa dagat ng dugo at bundok ng bangkay? Alam ko ang dapat kong gawin. Kaya makapagpahinga ka na. Ngayon, kumain na tayo. Ang dami naman ito. Sa wakas, nakatikim na rin ako ng junk food. Nakakaginhawa. Hintayin mo ako sandali.
Mukha ka pa ring tao. Sinong magsasabing isa akong aling? Papasabogin ko ang ulo niya. Ma! Ay naku, salamat sa langit. Apo ko ito. Ikaw napatay ka. Naka-shorts ka pa sa gitna ng taglamig. Hindi ka ba nilalamig ang mga binti mo? May kasama pa itong damit. Masikip na masikip. Kitang-kita pa ang pusod niya. Palitan mo na nga agad. Tingnan mo nga kung ano ang dala ko sa iyo. Ay, mabuti na lang, baby. Ang galing mo talaga. Ngayon, ipaghahanda ko kayo ng malaking handaan. Kainin mo itong hipon. Commander, ito ang pangatlong antas na bangkay mula noong nakaraang buwan. Mapa ng ruta ng paglipat ng daga. Pagsalakay ng daga, walang tumubong kahit damo. 3 pansamantalang kanlungan sa daan. At 17 ngayon ang lubos na nalipol. Lahat ay ginawang patag na lupa. Pero may lumabas na kakaibang datos dito. Nayon ang Ping-an. Batay sa pinakabagong imaheng ibinalik kaninang umaga ng drone. Ang nayong ito na nasa mismong gitna ng pagsalakay ng daga ay buo at walang pinsala. Paano nangyari iyon? Kaya nitong huyain pati bakal at semento. Ang antas 3 mutasyong daga na kumakain ng lahat. Huwag ng isang nayon. Kahit magpadala tayo ng isang unit na nakabaluting pangdepensa, kailangan pa ring walisin ang buong hukbo. Maliban na lang kung may kung anong bagay sa nayong iyon na nakapagpagimbal sa pagsalakay ng daga. Kaya napaliko silang lahat. Pumunta sa nayon ng Ping-an. Kahit maghukay pa tayo ng 3 talampakan. Kailangan mo ring dalhin pabalik sa base ang lihim na iyon para sa akin. Kapag may lumaban, patayin agad sa lugar. Isa man, walang matitira. May ititira. At may suwi. Ni putik, hindi nakakaaliw. Nasa pisi mo ba ng mahika? May kahit anong nakakatuwang bagay dyan. Nakakatuwang bagay. Ay, meron. At may suwi. Bakit ka may dalang amoy basang putik? Ang lupit mo talaga. Gusto ko rin maglaro. Gusto ko rin ng mabahong pasabog. Ano bang nakakaaliw dito? Nakakainip talaga. Lin Maisui. Tama ang dating mo. Aling, bantayan mo nga siya ng mabuti. Ikaw na palpak na nilalang. Sarap na pakain. Ibigay mo iyan sa mga maliliit na demonyong ito. Diretsong likha ng kapahamakan. Aba, nandito pala ang punto. Huwag kang tumakbo, tumigil ka dyan. Maisui. Uwi na tayo. Maisui. Bukas, babalik ako para hanapin ka at maglaro. Bakit ka nakatayo dyan? Maisui. Anong nangyari? Naglabas na ng utos ang mataas na opisyal ng base na lumikas ang nayon ng Ping-an. Hindi ang pagkuha ng supply ang pakay. Hindi rin ang pagsagip sa mga nakaligtas. Kukunin nila ang abnormal na nilalang na malinaw na iyon. Ikaw ang target. Ano? Hindi maganda, Maisui. Marami ng drone ang umikot sa ibabaw ng nayon at umalis na. Ano ang binabalak nila? Mag-imbestiga muna bago magpadala ng sundalo. Karaniwang proseso iyan ng militar para sa paglilinis. Kailangan nating lisanin agad ang nayon. Tumakas tayo papunta sa hilagang walang tao. Kung huli pa, hindi naabot. Taglamig pa naman. Puro yelo sa labas at mga halimaw na kumakain ng tao. Saan pa ba tayo tatakas? Kapag nakapasok na ang armored vehicle, walang ititira sa atin. Pagdating noon, pati buong nayon. Tama, wag na nating idamay ang lahat. Ako na ang kukuha ng mga gamit. Ma, wag kang umalis. Maisui, wag kang padalos-dalos. Lingon ka muna, wag kang padalos-dalos. Hindi pwedeng dagdag sakit lang sa mga taga-nayon. Walang tao rito, pero may minus 30 grado. Hindi na kaya ng mga binti ni Ma. Mas lalo na kung malaman ng militar na tumakas ako. Ano na ang mangyayari sa iba? Ako ang gusto nila. Ako na lang ang pumunta. Sa ganoon, ligtas na ang nayon. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Kapag nahuli ka ng mga taong iyon at ginawang eksperimento, hindi na mabubuhay si Ma. Maisui, magtago tayo sa hukay. Hindi nila tayo mahahanap. Wala tayong pupuntahan. Hindi maganda ang mga paa at binti ni Lolo Lee. Kaya niyang kainin ang mga puting yan sa loob ng isang buong taglamig. Mahilig kumain si Xiao Bao. Kailangang mahigpit ang pagkakatali ng sako na ito. Baka kung hindi, may sumilip sa gabi. Alaynan. Sige, sasabihin ko na. Ang sabi ko, ang halimaw na iyon ay siguradong magdadala ng sakuna. Ngayon okay na. Parating na ang militar. Ano ang ipanglalaban natin sa mga armored vehicle na iyon? Kung natatakot ka mamatay, lumayas ka na sa nayon ngayon din. Walang haharang sa iyo. Pero hindi aalis ang matandang ito. Kung wala si Maisui, noong nakaraang taglamig, ang mga tao sa nayon natin ay matagal nang. Ni hindi na sana natira ang mga buto sa kagat ng daga.
Ang buhay ng anak ko ay iniligtas ni Maisui. Hindi siya halimaw. Siya ang biyaya ng buong nayon namin. Hindi ako nakapag-aral. Hindi ko alam ang malalalim na salita. Isang bagay lang ang alam ko. Kung sino mang susubok na hulihin siya, sasaksakin ko ng itak ang makakalaban ko. Hindi ko sila matatalo pero kakagatin ko pa rin. Pasensya na, hindi namin pwedeng isuko si Maisui. Lumaki sa harap ko ang batang ito. Hindi pwedeng apihin lang siya ng mga tagalabas. Kayo-kayo lahat ay nababaliw na. Pinakamatagal na 3 araw pa at darating na ang armored vehicle team. Pwede akong sumama sa iyo. Punta tayo sa walang taong lugar sa Hilaga. O sa ibang hiwalay at ligtas na lugar. Gamit ang aking kidlat na kakayahan at ang iyong espasyo. Walang makakahabol sa atin. Alam mo ba? Kapag nahuli ka. Alam ko. Kung gayon, bakit ka pa? Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Naiintindihan kita. Makinig kayo, mga nakaligtas sa nayon ng Ping-an. Isuko ang mataas na antas na bangkay. Ligtas ang buong nayon mula sa pag-usig. Kung hindi, pananagutan ninyo ng buong bigat ng batas. Kasama ang buong nayon. Barilin agad. Wala kaming halimaw sa nayon. Kundi ang pamangkin ng pamilya Wang Kaiksya. Ang pamangkin na iyon ay isang mataas na antas na zombie. Nahawa na kayo. Pati ba ang utak ninyo ay sira na? Hindi ko pakialam kung ano siya. Mas masipag siyang magtanim kaysa kanino man. Mas mabilis pa siyang magputol ng kahoy kaysa kanino man. Noong tinabunan ng malakas na nyebe ang kabundukan, ang buhay ng mga bata sa nayon ay iniligtas niya. Ako ang nag-ani ng mga pagkain sa bukid. Hindi halimaw si At Maisui. Hindi pwedeng palayawin ang alak. Kung hulihin ninyo ako, hulihin na ninyo. Iniligtas niya ang anak ko. Utang ko sa kanya ang buhay ko, hulihin na ninyo ako. Wang Mazi, hindi mo ba sinabing palayasin mo siya noon? Ikaw na ang mag-ingay dyan. Ayaw ko sa kanya. Pero pamilya namin sa nayon ng Ping-an ang usaping ito. Hindi pwedeng mang-api ang mga tagalabas. Halika, ako ang harapin mo. Kung may tapang ka, dito ka magpaputok. Napunit ko na ang nakapaligid at may butas na. Pinakamatagal ng kaya nilang pigilan ng mga taga-baryo ay 5 minuto lang, Maisui. Hindi na aabot, umalis ka na. Lin Maisui, ano na naman ang kaangasan mo, hindi ka pa umaalis. Akala mo ba ako ang bida? Saan ka nakakita ng bida na tulad ko, 30 anyos na, 120 kilo? Araw-araw mong sinisermunan ang amo. Malinaw kong nakita ang post na darating ang katapusan ng mundo. Pero hindi ako naniwala. Hindi lang ako nalubog sa utang. Unang araw pa lang, naging bangkay na ako. Maisui, alam kong hindi tayo magkapareho. Ikaw ang bida. Ako lang ang itis sa mundong ito. Pero kahit ganoon, may gusto rin akong protektahan. Kaya hayaan mo akong maging bayani kahit minsan. Paalam na, male lead. Paalam na, gwapo kong male lead. Nanay. Paalam na. Mula ngayon. Alagaan mo ng mabuti si Bai. Lumusot na si Bai. Ang halimaw na ito talagang marunong makisama. Ano ang ibig mong sabihin? Isa kang bangkay. Kapag nahuli mo ako, aatras ka sa serbisyo. Buksan ang kuryenteng kandado. Ikulong sa selda. Maisui. Mama, umuwi ka na. Maisui. Mama, hintayin mo akong makauwi. Narinig mo ba? Maghahanda si Mama ng biskwit para sa iyo. Siya iyon. Kailangan ko ng oras para gawin ang pinakadetalyadong pagsusuri ng sample niya. Bago lumabas ang resulta ng pag-aaral. Huwag na huwag kayong kikilos ng padalos-dalos. Ipinagkatiwala na sa iyo ni Dr. Shen.
Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Hindi ba overtime lang na 12 oras? Gusto mo pang magpaalam para magpahinga? Sa tingin mo sino ka? Lin Maisuy, 30 anyos ka na. Sino pa ba ang mag-aalaga sa iyo kundi ako? Kapag hindi mo natapos bukas, paikutin kita sa banig at palalayasin. Mama, pasensya na. Late na ako. Huwag kang matakot, isusugal ko na ang buhay ko. Hindi ko hahayaang tratuhin kanila na parang hayop sa eksperimento. Tapos na ang lahat ng kailangang pag-aralan mo. Kahit ayaw kanilang pakawalan. Kapag may pagkakataon, ibabalik kita sa bahay para hanapin mo si Mama Maisuy, maniwala ka sa akin. Maisuy! Aking maliit na Maisuy. Wakas na ang klase. Mama, bumalik na ako. Wang puti, ano ito? Sayang lang ang bahay kung wala ka. Pupunta ako para sunduin ang anak kong babae. Hindi ko pipilitin ang lahat. Pero sino ang gustong sumama sa akin? Ako, si Wang Kaiksya, sa buhay na ito. Sa susunod na buhay, gagawin ko siyang utusan, kalabaw at kabayong pinagsisilbihan niya. Bilangin niyo na rin ako. Ang tanda ko na, matagal na akong handang lumaban. Hihihi. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Mga baliw. Dahil lang sa isang zombie, naglakas loob pa kayong puntahan ang base. Dakpin niyo silang lahat. Luting, bilang isang ace na may kakayahan. Dapat alam mo ang mga patakaran. Gusto mo bang isama ang mga hampas lupang ito sa pag-aaklas? Naiintindihan ko na. Ayon sa lahat ng eksperto, wala namang panganib si Maisuy. At natapos na rin ang lahat ng pagsusuri sa kanya. Pero ngayon kayo ang ayaw magpalaya. Eh ano ngayon? Libo-libo ang mga may kakayahan sa base. Ano bang magagawa mo mag-isa? Enye. Matalas ang mata. Baka ang kidlat ko ay sapat ng puksain ang napakaraming may kakayahan. Pero maipapangako ko. Kaya kong padapain ang lahat ng mataas ang presyon. At tuluyang maparalisa ang depensang elektro. Anong ibig mong sabihin? Sa labas ng base may ilang dosenang mga mutated na hayop na gumagala. Kapag nabasag ang depensang network, lahat tayo ay mamamatay. Gusto mong subukan? Wala nang silbi ang zombie na iyon. Kung magagalit si Luting, talagang papasukin niya ang napakaraming mutated na hayop. Sige, sasagutin kita. Pero siya lang ang pwedeng pumasok. Nanay niya ako. Siyempre ako ang papasok. Madam Luting, gusto ko nang umuwi. Narito na ang nanay mo, anak. Huwag, bitaw nga, bitaw. Nahuli na ako ng nanay mo. Maisuy, ang cake na inihurno ni nanay ay lumamig na sa daan, hindi na masarap. Ang manto na ito, kakabili lang kanina sa daan. Ikaw, Lololi, kagagaling lang sa uling iyon. Kainin mo habang mainit pa. Bilisan mo, kain na bago lumamig. Kumakain din pala ang zombie. Mukha talaga siyang tao. Maisuy, umuwi na tayo. Alaynan. Komandante, naisumiti ko na sa mataas na antas ang lahat ng datos. Lumabas na rin ang resulta ng paghawak ng mataas na antas. Batay sa huling ulat ng eksperimento sa kakaibang organismo na ito. Kinumpirma ng lahat ng eksperto na ang zombie virus sa katawan ni Lin Maisuy ay nagkaroon ng mabuting mutasyon. Hindi siya nakakahawa. Hindi rin mawawala sa kontrol. Isa siyang natatangi sa buong mundo. Pwedeng gamiting pinagmula ng bakuna laban sa zombie virus. Kung may balak pa kayong gawin sa kanya, binabati ko kayo. Kayo mismo ang sisira sa huling munting pag-asa ng sangkatauhan sa dulo ng mundo. Naintindihan na.
Lumaki ang pusa. Dumami rin ang dumi. Maisui, te, pakilinis muna ng mesa ng sabaw ng manok. Ikaw na ang magsalin. Dali, 5, 4, 3, 2, 1, ang mga manok sa bahay namin ay nandyan pa. Saan ba galing ang sabaw ng manok na iyan? Ilang araw na ang nakalipas, iyong sirang pusa. Ay hinabol na naman ang manok ni Lolo Li hanggang mapuno ang buong bakuran. Saan mo naman nakuha ang sabaw ng manok? Sa susunod, bantayan mo na ng maigi ang pusang iyan. Kung hindi, itatapon ko kayong lahat palabas. Nay, alam ko na. Ang alat, ako pala ay may panlasa rin. Bawal ang palihim na paggamit ng cellphone. Hindi pa ako nakakapaglaro.